Apat na scooter ng Big 4 na perfect pang daily. Tara, pag-usapan natin. Sa ngayon mga tol, talagang dumadami na ang option natin sa mga scooter category 125cc man yan o 150cc. Hindi lang sa nakasanayan nating tinatawag na Big 4. Pati sa mga Chinese brands ay talagang marami tayong pagpipilian. Pero sa video na to, bibigyan kita ng magandang perspective kung ikaw ay nagbabalak ng maglabas ng bagong motor ngayong taong 2026. Pag-uusapan lang natin ay ang best scooter na may offer ng Kawasaki, Yamaha, Suzuki at ng Honda. So ano pang inaantay natin? Tara, simulan na natin agad. Unahin natin ang Kawasaki. Sa tagal nga ng panahon sa motorcycle industry ng Kawasaki dito sa atin sa Pilipinas, kung ikaw ay isang motorcycle enthusiast at para na rin sa kaalaman ng lahat, ang Kawasaki Philippines ay nag-focus lang sa mid-size to liter bike. So ito nga mga tol, yung mga higher cc o yung tinatawag nating mga big bike ano. And meron silang maliliit na displacement pero with collaboration naman. Example na dyan ang Bajaj. Kilala ang Bajaj motorcycle dito sa atin sa Pilipinas na pang tricycle or pang hanap buhay ano. Tulad ng CT100, CT125, etc. At ang isang brand pa nila na pang business ay ang Kawasaki Barako na talagang matagal na din sa market. Pero ang point natin dito ay wala silang sariling brand ng scooter. Maliban na lang dun sa nag-iisang nilabas nila noon ano, na hindi na din nasundan ngayon. So ito nga mga tol, yung Kawasaki Curve 125. Isang scooter na 125cc air-cooled engine. Pero napakatagal na yan, kung hindi ako nagkakamali 2014 or 2015 ito na phase out. And yun nga, wala nang kasunod dito no. Anyway mga tol, ngayon ay 2026 na, muling naglabas si Kawasaki ng bagong motor at yes, scooter ang inilabas ng Kawasaki Philippines. Pero hindi ito 100% na gawa ng Kawasaki. Kumbaga rebrand ito tulad ng binanggit natin kanina no, yung Bajaj motorcycles. Actually, last year ito inilabas ni Kawasaki Philippines. So ito nga mga tol ang Kawasaki Brasky 125 by Modenas. So Malaysian brand itong scooter na to mga tol at ang Modenas Motorcycles nga sa bansang Malaysia ay may partnership kay Kawasaki. So available nga ito mga tol dito sa atin sa Pilipinas ngayon ano. And nag-iisa lang itong scooter ng Kawasaki ngayon under 125cc category. So meron tayong tatlong color variant na pagpipilian dito sa Brasky 125. Ang Caribbean Cyan, Glorious Black at ang Duchess White. Pagdating sa makina mga tol ay gumagamit ito ng 124cc air-cooled 2-valve single overhead cam fuel injected engine na may lakas na 9.4 horsepower at 7,500 RPM at hatak na 10 Newton meters at 6,000 RPM connected to a CVT transmission at meron itong malaking fuel tank na may sukat na 5.1 liters capacity at maganda din itong pang daily dahil napakatipid lang din kumonsumo sa gas na kayang umabot ng 40 to 45 kilometers per liter. So halos lahat naman yata ng 125cc category na scooter ay naglalaro sa 40 to 45 km per liter. So depende lang din talaga sa rider kung paano gumamit ano. And ang maganda dito is malaki din yung fuel tank niya. Okay mga tol, pagdating naman sa top features na ino-offer ng Brasky 125, naka-LED na lahat ng ilaw nito, headlight, signal light at tail light. And meron na nga rin itong hazard light, may USB charging port na magagamit mo pang emergency charging even kung maglo-long ride ka. May spacious underseat compartment at ang isa sa mahalaga din para sa 125cc na scooter at masasabi kong practical na feature ng isang 125cc na scooter ay meron itong kickstarter. So mapapaandar mo pa rin kung sakaling malobat ang battery mo no. Pagdating naman sa looks nito mga tol, meron itong sporty looks and very compact ng design. At yung tatlong bagong kulay nagbigay ng premium looks. So kayo nang bahala kung paano nyo i-appreciate yung design niya no. May kamukha ba? Comment nyo nga dyan sa comment section. So pagdating naman sa presyo ay mabibili mo ito sa halagang 75,000 pesos. Okay mga tol, sunod naman natin itong Suzuki. So ngayon ay may apat na scooter si Suzuki ano, ang Bergman 125, Skydrive 115 at Avensis 125 at ang pinakabagong labas ang Access 125. Pero itong Bergman Street 125 mga tol ang may offer kong sulit at practical ano. Although lahat naman ito ay sabihin na nating practical at sulit din. So masasabi kong ang Bergman 125 ang pinaka-best scooter ng Suzuki ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Dahil talagang napaka-compact nito at marami ka talagang masasalubong nito sa daan. Kumbaga ito yung perfect na scooter ni Suzuki Philippines ngayon. May tawag nga sila dito yung the Maxi Scoot you can afford. So tignan mo naman kasi yung tindigan, Maxi Scoot ang pormahan, di ba? Mukhang maliit pero pag nakita mo to sa personal, halos kasing laki din ng normal na Maxi scooter.
na under 150cc segment. So may dalawang variant itong Bergman Street 125 mga tol. Ang standard na may presyong 83,400 at itong executive version na may presyong 92,400 pesos. So ang pinagkaiba nila unang-una yung size ng gulong. Ang standard kasi ay naka 10 inch yung rear wheel niya, no? And sa executive naman ay naka 12 inch na pareho ng front wheel. At sa makina ay naka SEP Alpha itong executive version at SEP lang ang standard. So itong executive silent start na din at equipped ng Suzuki engine auto stop start. So pagdating nga sa makina ay gumagamit ito ng 125cc air-cooled 2-valve single overhead cam fuel injected engine equipped with Suzuki Eco Performance Alpha. So yun nga mga tol, meron itong auto stop start at silent start na nga din. At talagang napakasolid ito dahil sobrang tipid lang sa gas. Kaya lang naman maabot ang 56.8 kilometers per liter. So mas matipid to kaysa dun sa Brasky 125 ano. So grabe yung tipid dito, tapos samano pa ng 5.5 liters fuel tank capacity. At pagdating naman sa performance, meron itong lakas na 8.4 horsepower at 6,500 RPM. At hatak na 10 Newton meters at 5,000 RPM. And pagdating naman sa top features na ino-offer nito, naka fully digital instrument panel, may USB charging port, equipped din ng CBS or combined braking system. LED na rin lahat ng ilaw, may large underseat compartment, at malawak na rin ang footboard ano. So maganda dito dahil very useful din yan, lalo na kung naparami yung pinamalengke mo, no? So dyan mo ilalagay sa footboard. Kaya nabansagan din yung gulay board. At may napaka-komportabling upuan dahil talagang napakalapad ito. Maganda din yung ginamit na cushion and very premium din ang design. At pagdating nga sa presyo mga tol ay mabibili natin ito sa halagang 92,400 pesos. And yung standard version naman ay mas mababa ano syempre. Ang SRP naman nito ay 83,400 pesos. Okay mga tol, pangatlo sa listahan natin is from Yamaha. No? Sa ngayon mga tol, marami ding ino-offer na scooter si Yamaha pagdating sa 125cc segment. Ano? So meron tayong apat na pagpipilian, ang Mio Gravis 125, Mio Fazio 125, Mio Gear 125 at ang Mio i 125. So bali yung Gear 125 meron siyang S version at standard. Ganon din sa MIUI meron siyang standard at S version. So para sa akin ang pinakasulit sa apat na to is yung Yamaha Gravis 125. Bukod sa maganda yung tindigan, medyo bulky compare natin sa tatlo, no. Mas malaki talaga yung size itong Gravis 125. So sa tingin ko ito yung compact at affordable na scooter ni Yamaha ngayong 2026. Pagdating sa makina ay gumagamit ito ng 125cc air-cooled 2-valve single overhead cam fuel injected engine equipped with Blue Core para sa mas magandang engine performance. May 4.2 liters fuel capacity at pagdating sa fuel mileage ay kaya nitong maabot ang 45 kilometers per liter. Naka-silent start na rin at equipped ng stop and start system. Pagdating naman sa engine performance, may lakas naman itong 9.4 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 9.5 Newton meters at 5,500 RPM. At sa mga features naman na ino-offer nito ay naka fully digital instrument panel na din at may Y-Connect na rin kung saan pwede natin i-connect yung smartphone natin. Ano. LED ang headlight, may electric power socket at marami ka din mailalagay sa compartment dahil meron itong 25 liters capacity. At bukod dyan ay meron din itong front pocket, ano, so extra compartment din. At ang pinaka-paborito ko ay yung fuel filler niya. No? So dito nakapwesto kaya very convenient pag nagpa-refill ka ng gas. Compare natin doon sa dalawang nauna. No? So bubuksan mo pa yung upuan. And naka wide tires na rin kaya suwabe lang ang ride mo kahit madaan ka sa rough road. Kayang-kaya i-manage ng matatabang gulong. Sa looks naman nito mga tol, kung forma lang ang pag-uusapan, makikita mo yun dito sa Gravis 125. Very compact ng design, talagang bagay kahit kanino. Kaya isa din to sa pwede mong maging option kung naghahanap ka ng 125cc na scooter. Yung seat design hindi maliit, swabe lang din ng design, ano, kaya pwede rin kahit sa long ride. So pagdating nga sa presyo nito mga tol ay mabibili natin to sa halagang 84,900 pesos. At ang pang-apat sa listahan natin mga tol is from Honda Motorcycle Philippines naman, ano. So ngayon nga mga tol may apat na scooter si Honda, ano. Ang Honda Navi 110, isang scooter din na good for daily at bago lang din to sa market. At ang Honda Beat 110 na may dalawang variant, ang Playful na tinatawag nila, no, at ang premium version. So wala naman silang pinag-iba sa specs and features, sa kulay lang talaga. At itong Honda Giorno 125 Plus Classic Scoot na napaka-porma at loaded yung makina nito, no. So naka 125 pero double overhead cam yung makina.
At itong Honda Click 125i mga tol ang top selling scooter dito sa atin sa Pilipinas. So ito ang may re-recommend ko sa iyo kung Honda ang pipiliin mo dahil kung sulit lang talagang napakasulit ng scooter na to. Very compact, matipid sa gas, maangas, maporma at talagang napaka-sporty. At bagay rin kahit kanino. Kaya naman hindi na ako magtataka kung bakit itong Click 125i ang top selling brand pagdating sa 125cc category na scooter. So ngayon nga ay meron tayong dalawang option dito, ang standard at ang special edition. Yun nga lang pareho lang sila ng specs and features, bali color lang din or yung degas lang ang pinagkaiba. Pagdating sa makina, gumagamit ng 125cc liquid-cooled 2-valve single overhead cam program fuel-injected engine equipped with enhanced smart power na may lakas na 11 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 10.8 Nm at 5,000 RPM. Perfect din itong pang araw-araw dahil talagang matipid lang sa gas na kayang umabot ng 50 km per liter. Sa fuel capacity ay may sukat na 5.5 liters. And naka-silent start na nga din ito kaya smooth lang din ang pag-start ng makina. Sa looks kung hanap mo porma talagang maporma itong Honda Click 125i. May twin LED headlamp at may maangas na DRL lights na LED rin ang ginamit, ganoon din sa signal light. And syempre LED na rin ang mga ilaw sa likod, yung tail light at signal light. Naka fully digital instrument panel. So dito natin makikita yung lahat ng essential o lahat ng kailangan ng rider sa motor. And meron siyang USB charging port. And ang maganda dito, meron siyang cover dito sa pocket niya. At hindi din naman mawawala ang under seat compartment. Equipped na nga rin ito ng CBS or combined braking system. At ang magandang balita nga para sa Click 125, so possible lang ang ilabas ang version 4 nito dito sa atin sa Pilipinas. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Click 125 ngayong 2026 so pwede nyo naman hintayin to. So abang-abang lang tayo sa balita kung anong month or anong quarter ilalabas ng Honda Philippines. Ang SRP para sa standard version ay 81,900 pesos. At sa special edition naman ay 84,900 pesos. Okay mga tol, yan ang apat na scooter para sa apat na brand na tinatawag nilang Big Four. So ikaw na nanonood kung umabot ka sa part ng video na to, alin sa apat ang pipiliin mo? Comment mo nga dyan sa comment section. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.